So as engineering chairperson of as the ESC chairperson for this year, my vision is simple, it is pure. P for prestige, kasi naniniwala ko ang laki ng potensyal ng College of Engineering. Pero isa sa mga malaking problema na kinakaharap natin ngayon ay yung mga estudyante na mga high school students na nag-graduate, na nakakaroon pa sila ng doubt kung saan ba talaga silang kolehiyo papasok, kung Ateneo ba, Lasal. So nakukulangan tayo sa ganun. So at my term, naniniwala ako sa isa sa mga proyekto na ibibigay namin sa Engineering Student Council, yun na yung Engineering Summer Techno Fair, ay isang event para mahikayat at ma-increase ang pagiging prestigious ng ating College of Engineering. Siyempre, ang next sa Pure ay ang Unity. I envision a College of Engineering that is unified. Naniniwala ko, tulad ng sinabi ko kanina, na malaki ang potensyal ng College of Engineering, iba't ibang organizations, as individuals, as organizations, as groups of people. Pero if we can find a way to centralize it and give it a direction, naniniwala ko na after malaki ang mga contribute ng college natin sa sa progress at sa kaunlad ng ating bansa ngayon. Given pa na yung bansa natin ngayon, nasa state of industrialization. So, ano ba yung mga kailangan nila para ma-improve to? Engineers, di ba? So, next siguro ay represent, naniniwala ko tulad na sinabi ko kanina, tayo ang pinakamalaking college. And kung tayo nagsalita, hindi tayo sa ibang colleges, sa ibang tao ng Pilipinas, malaki papakinggan tayo nila, dahil malaki ang makakontribute natin. Alam natin, naniniwala tayo sa kakayanan natin as engineers, and syempre lastly, efficient. Pareho sa vision ng din natin ngayon, you want an efficient college. Syempre, efficiency, I want to maximize the potential of the College of Engineering in general, para sa ikabubuti ng ating bansa. I believe that the Engineering Student Council can only be trusted as how much it is relevant and responsive to the students. That's my primary assumption in this thing. So ano ba gusto natin? Babalik pa rin tayo sa mission goal ng Arise. Tara, kasama ka. Iba kasi nga yung sinasabi mo na parang iba yung halika pupunta ka dito, iba yung pupunta ako dyan, pero tara sabay tayo forward. Team, tugunan natin responsibly ang mga nangyari sa ating kolehiyo at sa labas natin. Di ba parang nangyari dito kasi most of the time parang, ito nangyari, okay, wala. Okay, gusto natin mabilis, snappy tayo pag tumikilos. Agapay. You want to be service-oriented kasi actually itong mga projects na to, projects. So actually, ang nararamdaman talaga ng engineering students ay yung mga maliliit na bagay. Fax, printing, rental services. Yan ang nararamdaman ng engineering students are ramdam. Gusto natin na palubigin ang public relations natin, information dissemination natin. We want everyone to get connected to each other. We want every student to get connected to council. Number 4, arangkada gusto natin level up. Dahil nga gusto natin na mas tataas pa tayo. So yun nga gusto natin nag-i-improve tayo. Level up tayo. Tara, kasama ka. We want to be inclusive. Hindi lang gusto yung student council, hindi lang tayo nag-provide ng project. Gusto natin mangyari, project, tara. Kasama ka. So kung gusto natin mangyari dito, babalik pa rin tayo dito. Siyempre, how will we achieve it? Of course, dapat may vision goal, and back up by competent leadership. And I believe I'm a competent leader kasi itong experience na to, hindi lang itong experience na to, it will only guide you. But the basic talk about here are the tools that you get on your experiences. And I believe that the tools that I got from the organizations that I have been with and the organizations that have been part of me, yun naman nagmamatter ito, yung tools. At ang confident leadership natin, guided by our mission, and goals. UP Saver. So my question is addressed to the two chairpersons. My question is, what are your weaknesses and how will you be able to work on it? Randomizer, Arise, Grind, Fall. So it will be Arise and Grind. Sige, mula sa kayo namin seryoso. Naka-record pa ba? Kasi weakness ko, dati kasi ng opening week, ng day 2, ng exhibit, hindi po tayo naligo, para lang po makapunta sa
sa ribbon cutting ng exhibit ng opening week. Nagkaroon po ng pagkakataon din po mga 2 beses para po makaabot po tayo sa ating deadline sa ating mga meeting. Na-sacrifice po natin ating paliligo. Kasi po dormer po ako, isang tumbling lang po, nandito na po ako sa engineering. So, how will we address this? Naliligo na po regularly. At pag hindi pa ako naliligo, I make sure that I wear new clothes. So basically, this year siguro, iigihan ko natin ng pagising para makaligo tayo. At saka hindi natin na hindi mahaba ang pila sa dorm, kung magagawa man yun. Yun lang siguro ang mga naisip ko kasagutan sa hindi natin pagligo. So yan, siguro malinaw lang kung ano yung isa sa mga biggest weakness, diba? Biggest weakness. So, it is organizing my thoughts. Kasi tulad ng sinabi ko, pangatlong taon ko na to, ang dami ko natutunan, ang dami ko nang nadaanan, ang dami ko nang na-experience, ang dami ko nang nakita mga problema. So, sa sobrang dami kong iniisip, sa sobrang dami kong gustong gawin, nahirapan ako i-organize yung thoughts ko. Thus, translating to, nahirapan ako mag-impromptu speech. Pero, hindi ko ginagawang lang yun. Given nga na naging external affairs counselor ako, na represent ko ang College of Engineering, doon naman, nagbibigyan naman ako ng oras magsulat. Kung na-organize ko yung thoughts ko, isusulat ko sa papel. Well, I can do so much better. And this is a weakness na alam kong may improve naman, na alam kong kaya ko pa galingan sa susunod, sa mga future na mga sasabihin ko para sa, kasi minsan ito, ngayon, organize ang thoughts. So, yun yung weakness ko. And, yun. Also, Jello, President of the Police. So, regarding, isa sa slogan, water and peace on excellence. Which is the most important handle that sustainability. Para sa chairperson. For the chairperson, which is more important, honor or excellence, and how do you embody it? Here, arise or stand. So arise and join. The question is, yung motto ng UP, honor and excellence, which for you is more important, honor or excellence? Then how do you embody it? For me, sige, for me, honor and excellence, they go hand in hand. Pero sige, huwag tayo magpasigat, you have to choose one. Hindi ako mapapasig. I go for honor. Si isang prof sa may roommate sa geography major, sabi niya sa akin, Remy, alam mo ba kung bakit honor excellence yung nakalagay sa blue book? Sabi niya, bakit? Nga pinamumukha sa amin ng prof namin, talagang yung pinapagamit ng blue book para basahin namin. Kasi sabi niya, kami, mga pasaway, honor na nga lang doon nakalagay, yung nga lang gagawin namin, honor excellence, parang hindi na excellent perfection, honor na nga gagawin namin, hindi pa namin kaya gawin. So parang sabi ko, parang doon ko na-realize na honor yung dapat pinaprioritize natin kasi it all starts there. You can be an excellent person, yet not an honorable man. You can be the most successful person, yet not an honorable man. You can be Aquino Reyes, yet you can kill yourself. You can be someone, you can be the richest ass in the country, yet hindi ka masaya. It's all about honoring. You can be the poorest man on earth, yet you have the honor. And posible nga na parang, ang alam sa'yo, wala kang isang tao pa ng kwenta, kung posible mang ikaw bilang tao, hindi ka pinagkakatiwalaan ng mga kaibigan mo. Yet you know you did the right thing. That is good enough. That is sufficient. That will suffice. Because honor, it all starts there. Unless pag wala kang honor, hindi ka graduate with honors. Yun lang tayo. Sa akin, simple lang sagot ko. Paniniwala ako kasi dyan, parang one cannot stand without the other. Pero similar to what my friend said, naniniwala din ako na honor talaga mas mahalaga sa akin. Kasi, well, unang-una, honor comes first before excellence. And naniniwala nga ako, di ba, na
isa sa mga naging professor ko din, sinabi sa akin, di ba, yung kilala na si Prof. Winnie Monson, sinabi niya yung halaga kung bakit naging honor before excellence. You can be excellent sa maraming bagay. You can be excellent where kukuha ka ng mga matataas na marka, excellent yun. Perfect exams, great yung performance mo sa organization. Pero you have to ask, is it honorable? Yung kung paano ka pumunta sa pagiging excellent. So in terms of pagdating sa exams, oo, pwede ka maging excellent, mataas yung mga exams mo, pero kung nandaya ka, that's not honorable. That's not honor. And pagdating sa mga positions, ang dami mong sinasabi, ang dami mong paniniwala. Nakikita ka ng mga tao as excellent. Pero alam naman natin, alam ng mga ibang tao, alam yung deep inside, alam mo, meron kang mga hindi honorable things na ginawa. Meron kang mga sinasabi na hindi mo naman talaga ginawa, hindi mo naman talaga tinutukan. Hindi na siya, parang as a leader, hindi ko na nakikita na susundan ko yun. So for me, honor talaga ay mas mahalaga sa honor and excellence.